Agad na napalibutan ang bida ng napakaraming estudyante at ng kanyang mga kaklase na nagmamadaling humiling na ikwento niya sa kanila ang lahat ng kanyang mga nagawa. Natutuwa naman ang kanyang kaibigan at sinabihan siya na napakalupit niya talaga. Ikinwento pa nito na nang marinig ng matandang Lee ang balitang iyon ay halos lumuwa raw ang mga mata nito. Tanging pag-ubo lang ang tugon ng bida, nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang kanyang kaibigan at sinabing sa buong oras ng klase ay tulalang-tulala raw ang matandang Lee kaya tawa sila ng tawa. Hindi sumagot ang bida, bagkus ay umubo lamang siya bilang babala na tila ba may itinuturo sa kanya. Dahil hindi ito maunawaan ng kaibigan, tinanong pa nito ang bida kung bakit ba ito umuubo ng umuubo at kung may sipon ba ito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng estudyante sa paligid ay biglang namutla at pinagpawisan ng mapagtanto nila kung bakit ganoon ang bida. Sa likuran kasi ng kaibigan ng bida ay nakatayo na ang guro na tinatawag nilang matandang Lee. Nanlamig sa takot ang kaibigan ng bida nang biglang may humawak sa kanyang ulo, at paglingon niya ay nakita niya si Teacher Lee na nasa mismong tabi na niya. Nag-aalangan pa siyang magtanong kung bakit ito naririto. Nakangiting sumagot si Teacher Lee na huwag na itong maging formal, dahil hindi ba't tinatawag siya nito kanina bilang matandang Lee. Pagkatapos ay hinailan niya ang binata papalayo habang sinasabihan ang bida na hinihintay na ito ng prinsipal. Agad namang tumugon ang bida at sinabing pupunta na siya roon ngayon din. Samantala, nagpupumiglas naman ang kanyang kaibigan habang tinatawag ang bida at humihiling na dapat ay iligtas muna siya nito. Makalipas ang ilang sandali, kumatok na ang bida sa opisina ng prinsipal. Hindi pa man siya nakakatok ng maayos ay bigla nang mabilis na bumukas ang pinto ng principal's office. Gulat na gulat siya nang salubungin siya ng prinsipal na tinawag pa siya bilang ang dakilang kayamanan ng Star City, at sinabing sa wakas ay nagkaroon na rin ito ng oras na pumasok sa paaralan. Dali-dali niya itong inimbitahang pumasok agad. Pagkapasok sa loob, habang nakaupo sa sopa, agad na nagtanong ang bida kung ano ang kailangan ng prinsipal sa kanya. May iniabot na kahon ng prinsipal sa bida at sinabing mayroon siyang ilang tier 2 initial stage at middle stage na tablet na gusto niyang ibigay dito ng pribado, at kung maaari ay huwag na huwag itong tatanggi. Nahihiyang sumagot ang bida sa prinsipal at sinabing malamang ay hindi na niya kakailanganin ang mga tablet na ito dahil nasa tier 2 high stage na siya ngayon. Ipinaliwanag niya pa na ang isang tier 2 middle stage na tablet ay hindi na masyadong kapaki-pakinabang sa kanya sa kasalukuyan, kaya iminungkahi niyang ibigay na lamang ito sa mga mas nangangailangan. Nagulat ang prinsipal sa kanyang narinig dahil ang alam at nabalitaan niya ay nag-breakthrough pa lamang ang bida sa tier 2 initial stage doon sa training camp. Kaya nagtatakang nagtanong siya kung paano ito nakarating agad sa high stage ng ganoong kabilis. Habang inaalala ng bida ang kanyang mga nakalaban, ipinaliwanag niya sa prinsipal na may mga nakalaban siya kamakailan kaya naman naging mabilis ang kanyang pag-level up. Sa isip ng bida, kung hindi dahil sa grupo ng mga taong nagtangkang pumatay sa kanya, hindi siya makakakuha ng ganoong kalaking martial value. Nang habarin ng prinsipal ang kanyang Amerikana, sinabi niya sa bida na pumunta sila sa gymnasium ngayon din. Siya raw bilang prinsipal nito ay gustong subukan ang lakas ng bida at tuturuan din niya ito ng ilang mga galaw habang nandoon sila. Nagulat ang bida sa kanyang narinig at sinabing natatandaan niyang isa ng tier 3 ang prinsipal. Sinabi naman ng prinsipal na huwag itong mag-alala dahil magpipigil siya ng kanyang lakas. Hindi nagtagal ay pumunta na sila sa gymnasium. Pagkapasok pa lamang nila doon ay nagulat ang mga estudyanteng naroon nang makita ang prinsipal, kaya agad nila itong nilapitan upang batiin. Ang ilan naman ay nagbubulungan nang makita ang bida, at kinilala ito bilang ang nag-iisang nakipaglaban sa 100 tao. Agad na nagutos ang prinsipal sa 3 lalaki na papuntahin doon ang lahat ng estudyante na walang klase dahil makikipag-sparring siya sa bida. Sinabi niya na manood ang mga ito ng mabuti at matuto ng husto. Agad namang sumang-ayon ang 3 sa prinsipal at mabilis na kumilos. Nahihiya namang lumapit ang bida sa prinsipal at pabulong na nagmungkahi kung maaari ay lumipat na lamang sila ng ibang lugar. Nakangiting sumagot ang prinsipal na huwag itong mahiya dahil hindi naman niya ito kakayaning matalo ng nakakahiya ng husto. Ngunit kabaligtaran ang iniisip ng bida. Medyo nag-aalangan siya dahil natatakot siya na kapag natalo niya ang prinsipal, masisira ang autoridad nito bilang pinuno ng paaralan. Makalipas ang ilang sandali, maraming estudyante ang dumating upang manood sa mangyayaring sparring. Sa gitna ng gymnasium, agad na pumwesto ang prinsipal.
Nagpalabas ito ng matinding enerhiya habang unti-unting lumalaki ang buong kalamnan nito. Buong kumpiyansa pa nitong inutusan ang bida na ito ang unang umatake. Dahil sa narinig at sa nakikitang ipinapakita ng prinsipal, natuwa ang ilang estudyante dahil napakalakas ng vitality ng prinsipal, at ngayon pa lamang sila makakakitang lumaban ang isang tier 3 martial artist. Ang isang estudyante naman ay hinikayat ang bida na galingan nito. Habang naghahanda ang bida, iniisip niya na hindi niya pwedeng saktan ang prinsipal. Kailangan niyang humanap ng skill na mahina ngunit hindi halatang nagpipigil siya. Kaya naman napagpasyahan niyang gamitin muna ang B-rank Cloud Hidden Gale Fist. Nang ikuyom niya ang kanyang kamao na naglalabas ng asol na enerhiya, isinigaw niya sa prinsipal na sisimulan niya na ang pag-atake. Kasunod nito ang mabilis niyang pagtakbo ng pa-zigzag patungo sa prinsipal habang isinisigaw ang kanyang teknik na Cloud Hidden Gale Fist. Nang makita iyon ng prinsipal, napagtanto niya na ang bida ay B-rank martial art agad ang ginamit, at para sa kanya ay napakawalang galang nito. Alam niyang ang lakas na ito ay maihahalin tulad na sa isang tier 3 martial art. Kaya naman, ikinuyom din niya ang kanyang kamao na nagsimulang balutin ng mga maliliit na bato. At nang mabuo na ang kanyang teknik, sinalubong niya ang atake ng bida gamit ang Giant Rock Fist. Nagbanggaan ang kanilang mga suntok na nagdulot ng isang malakas na pagsabog ng liwanag, at ang tunog ng impact ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang puwersa ng kanilang banggaan ay nagdulot ng malakas na shockwave na nagpa-atras sa mga estudyanteng nanunood. Napahiyaw ang mga ito sa sobrang tindi ng lakas na halos hindi raw nila maidilat ang kanilang mga mata. Matapos ang matinding banggaang iyon ay nagpalitan pa sila ng kanilang mga atake, hanggang sa dumistansya sila sa isa't isa. Napatingin ang prinsipal sa kanyang kamao na balot ng mga bato na unti-unti nang nadudurog. Nagtatanong siya sa kanyang isipan kung ito na ba ang lakas na kayang taglayin ng isang tier 2 high stage sa pakikipaglaban. Napagtanto rin niya na hindi pa ginagamit ng bida ang buong lakas nito at masyado itong nagpipigil sa kanya. Nagulat ang ilan sa mga estudyante at sa tingin nila ay ang bida ang may bentahe dahil napaatras ang prinsipal. Para sa kanila, sobrang tindi ng lakas ng bida sa pakikipaglaban kahit pa ang prinsipal ay isang tier 3 high stage. May ilan namang nagsabing sigurado silang hindi ginamit ng prinsipal ang buong lakas nito, dahil kung hindi ay imposible namang matalo ito ng bida. Biglang nabahala ang prinsipal habang iniisip na bagaman hindi niya ginamit ang buong lakas niya, ay gumamit pa rin siya ng 80%. Kung talagang matatalo siya ng bida, mapapahiya siya sa harap ng napakaraming estudyante at para sa kanya ay tapos na siya roon. Ngunit nagulat siya nang makita niyang biglang lumuhad ang bida sa kanyang harapan. Nagkukunwari itong nahihirapan at sinabi sa prinsipal na napakahusay talaga nito kaya tinatanggap niya ang kanyang pagkatalo. Iniisip din ng bida na sana ay nauunawaan ng prinsipal ang kanyang intensyon sa kanyang ginagawa. Nang makita iyon ng mga estudyante, sinabi nila na gaya ng inaasahan nila sa prinsipal, ang bida naman ay may karangalan pa rin kahit sa pagkatalo. Naguguluhan naman ang prinsipal at napapatanong sa sarili kung anong sitwasyon ito, dahil hindi naman niya talaga nasaktan ang bida. Hanggang sa mapaluhan na lamang siya at mapatakip ng bibig ng mapagtanto kung ano ang ginawa ng bida para sa kanya, at dahil doon ay sobra na ang bilib niya rito. Pagkatapos ay agad siyang lumapit sa bida at ipinaalam sa lahat na ang bida talaga ang pinakatampok at sadyang napakahusay na estudyante ng kanilang number 1 high school. Sinabi niya na ang magtaglay ng lakas sa pakikipaglaban na maihahalin tulad sa isang tier 3 high stage habang nasa tier 2 stage pa lamang ay pambihira, na kahit siya ay kailangang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas dahil kapag nagkamali siya kahit isang saglit lang ay matatalo siya nito. Naghihiyawan ang mga estudyante sa paligid nang marinig nila iyon mula sa prinsipal. Hindi sila makapaniwala at sinasabing ang lakas sa pakikipaglaban na kapantay ng isang tier 3 high stage ay masyadong mapanghamon sa langit. Iniisip nila na sa taong ito, sa kanilang Star City, ay mayroon na sa wakas na makakapasa sa Magic City University o Imperial City University. Tuwang-tuwa ang prinsipal habang pabulong na sinasabihan ang bida na halos mapahiya na ang kanyang sarili kanina, kaya nagpapasalamat siya sa ginawa nito. Sinabi naman ng bida na ang college entrance exam ay sa isang buwan na, at gusto niya sanang makahanap ng makakasparring upang matulungan siyang mag-breakthrough patungo sa tier 3. Tinanong niya ang prinsipal kung matutulungan ba siya nito, ngunit medyo nag-alangan ang prinsipal at hindi na nakasagot pa.
Matapos ang nangyari, nakipag-sparring at nagsanay pa rin ang bida kasama ang principal sa maghapon, at pagdating naman ng gabi ay nagko-cultivate siya ng mga guidance technique sa kanyang bahay. Hindi nagtagal, isinama na rin ng principal ang kanyang lumang kasamahan para maging sparring partner ng bida. Habang nanginginig ang principal sa pagod, sinabi niya sa bida na sa araw na ito ay hahayaan muna niyang si Coach Chen ang sumama sa sparring habang siya naman ay magpapahinga muna. Sinabi ni Coach Chen na matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita ng batang henyo, magalang na humingi ng pasensya ang bida dahil sa naibibigay niyang abala rito. Ngunit sa bandang huli, tinulungan na siya ng principal na makipag-ugnayan kay President Hu ng Martial Arts Association. Nanginginig na ang dalawa habang sinasabi kay President Wu na ipapaubaya na nila ang bida rito. Gulat at nagtataka naman si President Wu kung bakit mukhang may matinding pinagdaanan ang dalawa. Si President Wu ay isang tier 5 martial artist, kaya naman nanununtok ito ng walang anumang awa o pagpipigil. At ganoon na nga ang patuloy na nangyari sa mga sumunod na araw. Isang buwan ang mabilis na lumipas, at ngayon ay 5 araw na lamang ang natitira bago ang college entrance exam. Habang namumula ang kanyang mga mata at bugbog sarado, sinabi ng bida kay President Wu na sa tingin niya ay magbe-breakthrough na siya. Hindi naman agad naniwala sa kanya si President Wu at nagtanong kung sinusubukan lang ba ng bida na maglakwatsa dahil ayaw na nitong magsanay. Sumagot ang bida na hindi, dahil talaga raw may kutob na siyang magbe-breakthrough na siya ngayon. Nagulat si President Wu dahil sa loob ng hindi papatak ng isang buwan, hindi siya makapaniwala kung totoo ba na nagawa ng bida na pataasin ang kanyang vitality mula sa 900 patungong 1,000 point mark. Sumagot ang bida na oo. Dahil sa kanyang narinig, agad na kumilos si President Wu. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-utos sa kanyang tauhan na magdala ng 2 bote ng tier 3 advancement pill sa training room. Bago pa man siya lumabas ng silid, sinabihan niya ang bida na pwede na itong mag-breakthrough doon at galingan ito. Habang nakaupo, nagpasalamat naman ang bida kay President Wu. Pagkalabas ng presidente ay agad na niyang sinimulan ang proseso ng kanyang pag-breakthrough, kung saan binalot siya ng isang matinding enerhiya. Bahagya pa siyang napangiti dahil sa wakas ay magiging isa na siyang ganap na tier 3 martial artist. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.